Meron tayong paririnig. Ito'y patungkol doon sa programa po ng Seventh-day Adventist. Kapitulo ko, sorry, kapitulo. Oo. Wala naman masama kung sabihin kong kapitulo ko, bersikulo ko, loko-loko. Well, ako naniniwala, matagal lang issue po yan, matagal lang video yan. Pero magkagayon pa man ay naging viral po sa mga kamusliman sa kapatiran. Actually, simula po kahapon at kagabi, no? Kanina, ay hindi na po ako tinantanan ng kami message, kaka-share, personal message, kaka-share ng mga kapatid natin, may mga text pa ho, may mga tawag, etc. ng ibang kapatid po natin. Magkagayon pa man, ipinagpapauna ko na, sige, total binuhay nyo yan. Bagamat matagal na ho yan. Matagal na pong video yan. Pero nabuhay po muli. Sige po, ganito na lang. Ipagpapauna ko muna. Hinahamon po natin ang lahat ng bumubuo po ng kapitulo ko. Oh, sorry. Pasensya na mga Seventh-day Adventist, nasanay na ako kapitulo ko, bersikulo ko, mukha ka ng loko-loko. Meron kasi akong rap na ganyan, ha? No offense, ha? Pasensya na kasi nasanay na yung dila ko, no? Pag ang mga pasto kasi, ha? Ayon sa kapitulo ko, bersikulo ko, loko-loko. Ayan. Oh. Ayan. Sinimulan nyo, aba, tuloy-tuloy na natin to. Tuloy-tuloy na natin. Ha? Walang personalan, aral lang pag-uusapan. Ito po, ang maginoong hamon ni Karasid Indasan. Mga kapatid, i-share nyo to sa kapitulo ko. Sa kapitulo, versikulo ng Seventh-day Adventist. Brother Jerry Sibilia at saka Brother Johnson Amican. Hinahamon kayo ni Karasid Indasan, Imam ng Masjid al-Burhan, ang presidente ng Asian Muslim Apologetics, sa isang maginoong debate. Yung bang binabanggit mong Quran, dumaan ba yan sa historiography? Opo, may history po, may sanad. Ang Quran po, kaya hindi lang ako natapos Patutunayan ko nga po patungkol po sa mga bagay na yun. Historical, meron po kaming babanggitin patungkol po sa Quran. So, pwede po ba ninyong ipaliwanag sa amin kung ano po ang ibig sabihin ng historiography, kapatid na Rashid? Apo? Meron po, pwede po ba ninyong ipaliwanag kung ano po ang ibig sabihin ng salitang historiography? Apo, ang amin po kasi, ganito ho yan. Kami po, ang maluwalhating Quran, kukunin ko lang po Okay. Sandali po. Ang maluwalhating Quran po, na amin pong binanggit kanina sa inyo, ay unang-una, kung napansin po ninyo yung aking slide, no, na pinagtagaan kong gawin, ang aking pong pinauna sa inyo ay Karasid, excuse me po. I'm just asking the definition of historiography. Alam po ba ninyo ang historiography? Meron po siyang numerous person tawato, verbally and in writing. Meron po Karasid, Mr. Judge, Librito, I'm just asking. Okay, sagot lang, Imam, yung historiography. Kung naiintindihan niya daw po. Meron pong numerous person tawato at yung pong patutunayan ko mamaya po. So hindi po ninyo ma-identify, Karasid, hindi nyo ma-define yung salitang historiography? Mr. Jerry Sibilia, ang pinaka-the best na history mula po dun sa source. Hindi po kita tinatanong, Karasid, sa history, tinatanong kita sa historiography. Hindi mo ba alam ang historiography? Sagot po ko. Ito po yung history po ng Quran Karim. May tawatur po siya. Mr. Moderator, hindi ko siya tinatanong sa history, tinatanong ko siya sa historiography. Alam mo ba ang historiography o hindi? Kung ayaw nyo pong tanggapin ang sagot ko, Define mo na lang historiography. Brother Sevilla. Ako po nagtatanong sa kanya, Mr. Judge. Para maintindihan ni
Ganito ho. Ganito. Ma'am. Alam ko yung line of argument niyo po eh. Unang-una, ito pong sinasabi po namin, patutunayan ko po mamaya, kasi ang inistan ko, Biblia, dapat tinatanong mo, Biblia. Hindi. Baka Rashid, totally po, Clarificatory Rashid. questions po ito. Clarificatory questions po yun eh. Huwag pong, Rashid, Mr. Moderator, may usapan po tayo na pagka nagtatanong ay dapat sumagot siya ng kategorikal. Rashid, Una, kapatid, pagka nagtatanong po ako ng kategorikal, sagutin niyo po ako ng kategorikal. okay. Ang tinatanong ko po, Klaro yung aking Una-una, dapat ang tanongin mo kung ano yung sinabi ko kanina. ikaw ba ako turuan ng tanong? Ako nagtatanong sa iyo. Hindi pwede magsabi yung tinatanong kung ano dapat tanongin. Ito po ang sagot ko, kaya ayaw nyo sa gusto. Patutunayan ko po, ang Quran po ay meron pong tawatur. Mr. Moderator, hindi yan ang tanong ko sa kanya eh. Ang tinatanong ko sa kanya, Mr. Moderator, ay ano sa kanya ang pagkaintindi niya sa historiography. Dahil ang sabi niya, dumaan sa historiography ang Quran. So, kaya tinatanong ko kung ano ang historiography sa'yo. Dahil sabi mo, ang Quran mo dumaan sa historiography. Naintindihan mo ba ang historiography o hindi? Mr. Moderator, makinig kayo. Huwag niyo isaksak sa akin ang terminology niyo. Meron po Hindi, history. Sandali. Halimbawa, si Ibn Hisham, nagsulat po ng history. Ngayon, magkagayon pa man. Ang pinapatunayan ko sa inyo, ang Quran Last po, 10 minutes. tawatur. May mga nag-ulat verbally and in writing patungkol po sa authenticity ng Quran. At Okay, so- mamaya, ang ilalahad ko. Sumagot ka. Ayaw mo sagot ko. May problema mo na yan. So, hindi mo naintindihan yung historiography, kapatid na Rashid. Ano lang, you must be honest. Huwag mo kusgahan dyan. Hindi naman yan ang paksa natin eh. Ang pagkakaintindi namin, sa lingwahe po namin, ang historiography po ng Quran, ito po, may tawatur po siya. Meron po siyang numerous person at yung pong babanggitin ko sa inyo kung sino-sino pong mga yon. Okay, susundan kita sa tanong mo. Asa na yung sagot, kapatid na Rashid? Question, sabi mo kanina, dumaan sa historiography. Ang iyong Quran. Mr. Moderator, ako po ay nagtatanong eh. Pwede po ba ako, kapatid na Rashid, nasa rulings natin na huwag tayong magsasabay. Ako ang nagtatanong eh. Usapan tayo. Moderator? Nagtanong ang isang Hindi pwede nagtatanong. magsabay-sabay. Kung ano yung sagot nung sumasagot, kaya ayaw mo sa hindi, tanggapin mo. Mamaya mo tutukan niya sa rebuttal. Okay, kaya nga po ako nagtatanong ka, Rashid, kasi clarificatory question. Opo, kaya ito na. Ayaw Opo. mo, nagpapalusot ka lang eh. Biblia sinabi ko eh. Puro sa Quran ka ngayon eh. Hindi mo nga pinaresent yung Quran mo, huli na eh. Ito ang tinatanong ko sa iyo, Rashid. So sabi mo, dumaan sa historiography ang iyong Quran. Ang tanong, anong proseso ng historiography ang iyong ginamit? Nga po, tatanungin ko sa inyo. May tawatur po, may numerous person na nag-ulat, nakarating po sa atin. Verbally and in writing, patungkol po sa authenticity ng Quran. Okay? Okay. Ano mga orientalist ang ibanat mo sa akin? Hindi. Rashid, ako nagtatanong, huwag mo kong turuan magtanong. Ay, Ako hindi ako nagtatanong. Ito tinatanong ko sa iyo, Rashid. Binanggit mo kanina yung mga pangalan ng aming mga aklat na binanggit mo. Rashid, tinatanong ko po, kasi inupakan mo agad yung aming Biblia eh. Ngayon, ito kapatid na Rashid, yung ginamit mo na aklat ni Joe Absalud, ginamit mo rin yung aklat ni Samuel Bakioke at saka ni Olsen. Ang tanong ko sa iyo, yung bang mga aklat na yon ay authority ng Seventh-day Adventist? Opo. Official ha? Opo. Anong katunayang official? Meron ka ba? Nasa ko na Pakita kanina. mo nga sa amin kung meron ka. Hindi, pakita mo kung yan ay official na aklat ng Seventh-day Adventist. Kagaya nung kay Absalud. Basahin mo nga yung preface niyan. Kung yan ba ay official na aklat ng Seventh-day Adventist. Si Absolute po, nung debate po namin ng 2007, Hindi yan ang tinatanong ko. Mr. Moderator. Sagutin lang yung tanong. Official stand ba ng Seventh-day Adventist yan aklat na isinulat ni Absalud? Hindi naman katulad sa Katoliko na kailangan imprimatur eh. Si Absolute po, tanggapin mo, siya po ay naging teacher. Saan po? Saan? Fourth Philippine Union Mission. Hindi mo alam kasi yan. Kasi kilala namin si Absalud. Kilala ko
Kanina po sinabi nyo, hindi mawawala ang errors sa Bible. Tama po ba? Meron kami paniniwala na yan ay mga textual variants. Pero hindi kayo, sabi nyo, hindi mawawala ang errors sa Bible. Yeah, textual variants ang aming ibang salita dyan sa error. Yung pinresinta ko, tanggap nyo yung libro ni Absalud, tanggap nyo po kay si Robert Olson. Hindi. Tanggap nyo po. Hindi. Kasi sabi yun, Hindi. are there discrepancy in the Holy Scripture? The answer is yes. So tinatanggap nyo po ito. Hindi namin authority si Absolute. Hindi, pero pareho, hindi, kahit hindi po si Absolud. Kasi si Absolud, Robin Olson, at saka si Samuel, binasa ko po kanina. So tanggap niyo po yung mga sinabi po nila. Hindi po namin authority yung mga binanggit mong author. Wala pong endorsement ang aming General Conference. Sabi nila, are there discrepancy in the Holy Scriptures? The answer is yes. Ang aming sagot is, hindi namin tinatanggap at official na aklat ang inyong mga binabasang pinagbabatayan ninyo. Official niyo ba to o hindi? Ang tinatanong ko po ay, tanggap niyo po ba yung sinabi niya? Na Hindi ho namin, Karasid, hindi ho namin tinatanggap sila sapagkat sila po ay hindi official authorities ng ating Iyo ba? Sabi niyo may error ang Biblia. Ang sabi ko po ay meron kaming textual variants. Wala po kayo sinabing variance kanina, sabi niyo error lang. Ay yung po sinasabi kong error ay textual variants. Okay sige po. Ngayon, I will quote ulit yung sinabi po ni Ellen G. White dito po sa selected messages. Okay? Sabi ho dito, at saka bilhin po dito sa libro na binasa ko po kanina, no? Nasaan na ba yun? Yung sinabi po ni Ellen G. White na hindi pala, sandali ba? That the words of the Bible is not inspired. Tanggap niyo po ba yun? Ang aming sagot dyan ay thought ang in-inspire ng Panginoon dyan. Pero, ang inspiration kasi namin dalawa. Inspirational, thought inspiration at saka tinatawag namin textual or verbal information. Inspiration. Sabi ko doon, hindi po inspired yung pong writings nila. Sabi po namin, kapatid na Rashid, ay thoughts ang inspiration. Wala po. Yan po ang sagot. Ang yan po ang sagot namin. Not inspired. Hindi ba malinaw na sumasalungod po doon sa sinasabi sa ikalawang Timoteo 2:13 that all scriptures were inspired? Depende ho yan sa konteksto, kapatid na Rashid. Kami mga Kristiyano kasi tinitingnan namin ang context, hindi yung word by word. Kaya ang aming doktrina ay inspiration by thoughts. At when we are talking about the inspiration by thoughts, we are considering the context of the whole Bible. Ano po ang ibig sabihin ni Ellen G. White na yung sinulat po ng mga scriba o ng mga scribes o na sumulat ng Biblia ay hindi po inspired? Ang kanilang hindi ina-inspired sa kanila yung kanilang maling translation at interpretation. Sino po? Anong interpret? Ayun mga sa panahon ni Kristo, dami nagpapaliwanag ng mali sa kasulatan. Yun ang sinasabi ng aming kinikilala nga si Ellen White. Hindi po. Ang sinasabi po ni Ellen White. Yan po ang aming interpretation, Karasid. Yan ang aming context sa sinabi ni Mrs. White. So, ang context po niya ay yung pong sinulat ay hindi po ay inspired. Naniniwala po kayo doon. Ang thoughts, inulit ko ulit, ang sagot ko, inulit mo lang yung tanong mo eh. Ang aming paniniwala, inspiration by thoughts. And we are considered the whole context of the Bible. Betos, malamang, pagamat walang sinabi si Ellen G. White. Okay. Mr. Moderator, medyo nag-ano, you have just asked me a question, bro. Huwag kang po ang sagot na... Yes. Imam. Ngayon, binasa mo yung Quran na sabi mo ay nagpapatotoo sa Bible. Meron ka bang nabasang Bible doon sa loob ng Quran? Kung may mababasa ako na Bible sa loob ng Quran, aminin mo mali ang Quran mo. Biblia po? Biblia? Aminin mo ba na kapatid na Rashid, kung may mabasa ako na salitang Bible sa loob ng Quran, aaminin mo na tama ang Biblia at mali ang Quran mo? Bible po. Wala po nakalagay ito kasi po ang amin pong... Teka, tinatanong ko Mr. Moderator, kung may mabasa ba ako? Saka sabi niya, meron daw siya. Hindi bro, magtanong ka,
ang premise mo, kung may mabasa ba akong Bible sa loob ng Quran, at tanggapin mo na ang Biblia namin ay tama at ang Quran mo mali. Ako muna, padaanin mo ko. Usapan natin, walang showdown eh. Mamaya, muli kamagalala. Ha? Binasa mo kanina yung Quran, chapter 10, verse 24. Itong tanong ko, kanina pinakinggan ko eh, kung ano man translation yung binasa mo. Doon ba sa translation na binasa mo, nabasa mo yung salitang Bible o hindi? Babasahin ko ang Bible. Sabi ko kasi kung may bababasa ako sa Quran ng salitang Bible. Wag ka lang magkulong sa isang talata kasi ang Quran mo malawak eh. 114 chapters yan, di ba? 114 suras. So, meaning kapag ka nagtanong ka, ay tatakbo ako diyan sa 114 suras mo. Apo. Sige. Di sasabihin ngayon, babasahin ko, sabi mo na merong Bible sa loob ng Quran. Ngayon pag nabasa ko, pag may nabasa ako bro, Brother Rashid, kung may babasa ako, tatanggapin mo na tama ang Biblia ko, naming mga Kristiyano at mali ang Quran. Wala akong narinig na Bible kanina. Kaya kiniklarify. Hindi bro, ikaw ang nagtatanong, Brother Rashid, Rashid, Mr. Monitor, Mr. Judge, nagtatanong siya eh. Kasi sabi niya, kung meron ba akong mababasang Biblia sa loob ng Quran. Ngayon, kung tinatanong ko, kung may mabasa ako ng Biblia sa loob ng Quran, si Brother Rashid ba tatanggapin niya na mali ang kanyang Quran at tama ang aking Biblia? Hindi po, kasi titiyakin ko po sa inyo. Hindi. Just ask question, kapatid na Rashid. Kasi sa atin naman, this is a comparative study. You just ask clarificatory question. But my point is, kung mabasa ko yung Bible sa loob ng Quran, yung salitang Biblia, tatanggapin mo ba na yung Quran mo ay mali at ang Biblia ko ay tama? Ay, hindi po. Ay, hindi mo tatanggapin. So, hindi mo na itutuloy yung iyong challenge. Clarify ko. Mr. Jerry, ha? Yeah, Mr. yes bro. Wala, showdown, ha? Amunik na showdown. Kanina binasa mo yung Quran. Pwede bang pakikote mo ulit yung kaninang binasa mo? Meron bang salitang Biblia ron? Sabi ko nga sa'yo, babasahin ko sa buong Quran na mayroong Biblia, bro. Yung kanina, 10, Mr. Moderator, ang tanong ko, 10:24, binasa niyo kanina. Ang patutunayan ko sa'yo, buong Quran eh. Bakit 10:24 lang ba ang Quran mo? Wala kang mabasa, 10:24. At 10:94, yun lang ba ang Quran mo? Hindi ba ang Quran mo 114 ng suras? Ba't mo binasa mo para patunayan ang Quran, Biblia, tama? Hindi, ang sabi ko kasi, Karashid, basahin ko ang Biblia sa loob ng Quran. So, babasahin ko ngayon ang Biblia sa loob ng Quran. Natanong kita bakit doon sa tinabi mo. Binasa mo, chapter 10 ng Quran. Sabi mo, patotoo yun, ang Biblia, totoo. Kaya pinakatanong. O ngayon, maubos ang oras ko. Ngayon, sabi mo, ang Biblia ay may scientific, binasa mo yung Job. Babasa ko na isang talata sa chapter 9 verse 6 na siyang umuuga ng lupa mula sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nanginginig. Sabi mo kanina nakalutang. Ngayon may haligi dito sabi. Ano ba totoo? Nakalutang o may haligi ang earth? Ang sagot ko dyan, yan ay figure of speech. Figure of speech dahil ang Biblia namin hindi lamang nasusulat sa isang uri ng literature. A figure of speech? Yes. Hindi figure of speech yun, literal. Literal yun. So hindi mo tinatanggap ito. Kasi galing to sa libro nyo eh. Tinatanggap ko yan kasi yan ay figure of speech and a metaphorical statement ng aming Biblia. Prophecy. Pupunta ako sa prophecy. Sabi mo kanina, ay may mga totoo ang Biblia dahil po sa prophecy ng Biblia. Ito po, babasahin ko. Kailan po ito natupad, kapatid, na yung sinabi po ni Kristo na binasa ko kanina sa 8:31 ng Marcos. Ito po ba ay natupad o hindi? Nang sabi po ni Kristo dito sa 8:34 ng Marcos hanggang 9:1, sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi mamamatay hanggang sa makita nila ang karyan ng Diyos. At yung pang mga talatang binasa kanina. Kailan po ito natupad? Natupad po ba ito o hindi? Meron po kaming konteksto niyan, kapatid na Rashid. Ang konteksto po namin nakabatay po sa John 21 verse 23 at amyan po ay kinukonsider namin ang tota escritura, ibig sabihin the totality of the scriptures.
Yan ang tawag namin dyan ay contextualization. ng Biblia. Mr. Yes. Natupad po. Yes, pinapaliwanag ko nga sa iyo. Meron kaming explanation yan, kapatid na Rashid. Okay, Ka Rashid, may tanong ako. At tanong ko lang ay, ginamit mo yung mga talata na minention mo kanina, 10 yun, hindi ko na isa-isahin. Dumaan ka ba, ano bang hermeneutical procedure ang ginamit mo para i-criticize mo yung talata namin yan? Huwag nyo kaming gamit standard ninyo. Karasid, kasi kami, dumaan kasi ang aming Biblia sa hermeneutical procedure. So dapat sumunod ka. Kasi kami yung may-ari ng Biblia namin para maintindihan namin yung aming interpretation. Kaya tinatanong kita, Karasid, kung anong hermeneutical procedure ang ginamit mo para i-criticize mo ang Biblia namin. Pasagot ako. Sige po. Okay. Ang binasa ko libro nyo, teacher ng hermeneutics yun, teacher ninyo. Ginamit, hindi ka lang banalata. So hindi ka, kapatid na Rashid, tinatanong ko, kaya na tinatanong kita kung anong hermeneutical. Bakit mo ko tatanungin? Hoy, Jerry, ang nag-invento ng hermeneutics, hindi kayo katoliko na una dyan, huwag ka magmalaki. Ang baptist na Mr. Moderator, Sagutin lang. Mr. Judge, Sagutin lang ang tanong. Rashid, hermeneutics. Nag-aaral ka ba ng para batikusin ng Quran? Mr. Moderator, hindi siya ang dapat magtanong. Ako ang nagtatanong, Karasid. May agreement tayo, bro. Sakit ako May agreement tayo. Magtanong, may categorical question, you should answer it categorically. Ako. Ang question ko, dahil ang Biblia kasi namin, kaming mga Kristiyano, dumadaan kami sa hermeneutical procedure to criticize or to validate our Bible. Now, my question is, meron ka bang hermeneutical procedure nung ginawa mo ang pag-criticize noong mga talata na yon? Okay, pasagot ako, Jerry. Una, kung tinutukoy mo ang hermeneutics, lalo na may pag-aaral sa Greek, iba po yung level po namin. Ginagamitan mo ko ng yardstick ng Kristiyano at sa amin. Brother Rashid, Sumasagot ako eh. Huwag mo kong barahin. Ito. Rashid. Tungkol sa pagbabasa ng Bible. Rashid. Jerry, dito mo ko punahin. Binasa ko lang yung libro ng Sabadista. Huwag mo kong sisihin. Libro ng Sabadista, maraming contradiction sa Bible. Yun ang tanungin mo. Hindi ako. Binasa ko lang yung libro. So hindi ka nga dumaan ng sarili mong hermeneutical procedure, correct? Aming sariling pag-aaral patungkol dyan. Kasi kasi kapatid na Rashid, Bible po kasi ang aming kinikriticize mo. That's why we are going to measure you based on our standard of measurement. Okay, sandali. That's why I am asking you kung anong hermeneutical procedure ang ginamit mo para maging valid ang criticism mo sa Bible. Sandali. Hindi mo ba ako naintindihan? Hindi mo sinasagot kasi yung tanong ko, bro. Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Hindi mo intindihan o ayaw mo ko intindihin? Hindi bro, iniintindi kita na hindi mo talaga sinasagot yung tanong ko. Kaya ayaw mo sa gusto. Sige. Ginamit ko ang contradiction sa Bible, binatikos ko, hindi galing sa akin mismo. Galing po kay Robert Olson, ay kay Samuel, scholar po ng Seventh-day Adventist. So, kinopya mo lang? Mo ko ngayon tatanungin, nag-aral ka ba ng Greek, ng hermeneutics? Anong sense nun? Para sa ikaw ba, nag-aral ng Arabic? Ng tafsir? Para batikusin mo ang Quran? Sa akin, translation ng iyong Quran, naintindihan ko. Makipasunda sagot okay, tinatanong kita dun sa so wala kang hermeneutical procedure na kinopya mo lang yung kay Olsen. Next question. Okay. Next question. Sabi mo kanina, bro, sabi mo kanina na yung Quran mo ay dumaan sa historiography. Hindi ganito. Sandali, hindi pa ako nagtatanong eh. Sinabi mo kasi, bro, hindi pa ako nagtatanong. Ito mo na sumagot. Tapusin mo na tanong. Pakinggan mo muna. Meron ka na pang time para sumagot, bro. At tinatanong ko, sabi mo kasi kanina, nung tinanong kita kung ang yung Quran ba ay dumaan sa historiography, at sabi mo, oo.
Pinadefine ko sa iyo ang historiography, hindi mo na-define, hindi mo na-define. Ngayon, ang tanong ko, tinitindigan mo pa ba na ang Quran mo ay dumaan sa historiography? Dahil ang sabi mo kasi, nung rebuttal mo, na sabi mo ay hindi lahat ng literary works dumaan sa historiography. Malinaw yan doon sa video. So, ngayon, dinideny mo na yung sinabi mo o tinutuloy mo pa rin? Pwede pakinggan mo ako? Sige bro, sige. Pakinggan mo ako, Yeah. ha? Yeah, Okay, sige. matuto ka. Eto, sasagutin kita. Hindi, nagtatanong ako, hindi para matuto, nagtatanong ako para ma-clarify ka. Kaya mo, don't use a side, Mr. Moderator. Ay, Mr. Benny. Moderator. Sagutin kita. Side, Mr. Moderator, please avoid sidetrack comments. Wala naman yan. Just, clarificatory question lang ito eh. Brother Rashid. Sagutin mo muna ako. Okay. By definition, historiography, the study of historical writings, the writing of history. Ngayon, vision of historiography, then yes indeed, na historiography ang Quran. Bakit? Sapagkat ang Quran is ang historiography, the study of historical writings, the writing of history. Meron kami yan. Kami nga nauna sa history kaysa sa inyo eh. Sige. Paano ka dumaan sa historiography? Paano mo ginamit ang historiography process? Yung three process? Hindi na po Ah. yun namin. No, Mr. Moderator. I'm just asking him. Okay. Brother Rashid. Hindi na topic natin eh. Mr. Moderator. Sagutin lang ang tanong. Mr. Moderator. Hindi. Sasagutin lang ang tanong. Relevant ang question ko kasi I'm questioning the validity of your Quran. At ang yardstick ito, Brother Rashid. Yardstick ito of measurement. Kung makilala mo, bro, ikaw ang makinig para matuto ka. Kasi hindi ka dumaan, bro. Saglit lang. Nagtatanong ako sa iyo, bro. Nagtatanong ako sa iyo eh, di ba? Verificatory question. Verificatory question yan eh. Wag mo akong sabayan. Nagtatanong ako eh. Tsaka wag kang mag-sidetrack comment, bro. Wag kang mag-sidetrack comment. Just ask question. Now remember, we have an agreement that this dialogue must be intellectual. And this dialogue, bro, kaya nga, huwag kang gumawa ng sidetrack comment. Just answer my question. So, tinatanong ko sa iyo, bro, dumaan ba yung Quran mo? Sabi mo, dumaan kayo sa historiography, di ba? At tanong, anong proseso ng historiography ang ginamit mo para isukatin ang Quran mo? Okay. Sasagot ako ha. Huwag ka muna magbabara. Sinasabi mo kasi dapat ganito. Ikaw nang babara eh. Usapan natin kung anong sagot ng sasagot, kay gusto mo, kay ayaw mo, tapos na. Di ba? O ngayon, I define historiography according to definition is a study of historical writings, the writing of history. Therefore, meron kami. Kasi kanina binasa ko sa iyo, yung tawator, yung chain of narrator, ayon sa mga historian, ay meron po. Pinakita ko sa inyo. Ngayon, ano ba gusto mo? Sukatin mo kami ayon sa Christian historiography? Magkaiba po ang Islamic history at saka yung sa Christian o Western. Yun po ang sagot sa inyo. Okay, salamat. Salamat, kapatid na... Okay, kapatid na Rashid. Tinatanong ko sa iyo, anong proseso nga ang ginamit mo? Alam mo ba na yung historiography, even sa law of court, ginagamit yan to validate such document, correct? So, and the question is, brother ganyan lang tanong mo? Brother Rashid, Mr. Moderator, hindi technical yan. Brother Rashid. Sasagutin lang. Ma'am, sagutin. I already answered. Sasagutin lang natin ang tanong. Oo, kasi... Sumagot na po ako. Ano ba? Ang tinatanong ko sa iyo, Brother Rashid, Define historiography. By definition, the study of historical writing. Therefore, Quran of historical writing. O tapos ang kwento. Mr. Moderator, tinatanong ko sa kanya, Ang process na. Kanina yung definition yan eh. Ngayon, tinatanong ko sa iyo yung process. Process, Brother Rashid. Process. Process namin. Historiography. Anong process namin? Oo. Makinig ka muna. Wala ang Bible ng ganito eh. Ang Bible, ang process namin, mula doon sa chain of narrator, mula doon sa pinaggutan, kanino galing, sino nagkwento, yung ba ay what.
yung ba ay panahon ni Prophet Muhammad, yung tao na yon? Ganun po namin binase yung amin pong history of writing. Naintindihan niyo ba? Okay, next question. Next question na. So since may ilang minuto na lang ako. Sige ako na, last question na to. Kaya tanong mo. di Bro, ba huwag ka Oo, mag-sidetrack comment, Brother Rashid. Nagtatanong. Relax bro, relax. Relax na. Relax ako. Okay, ganito bro may tanong ako sa iyo. Tinutuloy mo pa rin ba yung tanong sa akin kanina na kapag kami nabasa ko sa Quran mo na ang Biblia o yung word of Bible ay nasa loob ng Quran, tatanggapin mo pa rin ba na totoo ang aming Biblia na nasa loob ng Quran, totoong salita ng Diyos at ang Quran mo ay mali pag kami nabasa ako sa Quran? Tatanggapin ko yan kung meron kang mapapakita na yung translation ng Bible ay mula sa Arabic na Bible. Hindi, Quran, Brother Rashid, ang aking babasahin. Tingnan nyo. Time's up na. Time's up. Ginamit mo, kapatid, yung Sahih al-Bukhari. Tama? Tapos sinabi mo, ang kopya ng Quran, original kopya ng Quran ay wala na. Kanina nagpakita ko sa iyo, sa panahon pa man ni Propeta Muhammad, marami nang may kopya ang mga companions. Ngayon, saan mo nabasa sa Bukhari na wala ng kopya ang original Quran? Saan po nabasa? Pakikote mo sa akin. Ang sabi ng Quran, ng inyong Sahih Bukhari, kapatid na Rashid, ay kinolekta, kapatid na Rashid, sasagot po ako Sabi mo, wala ng original ang Quran sa Bukhari. Saan po nakalagay? Kapatid na Rashid, pwede po bang pasagutin naman ako? Ako. Ayun pong Sahih Bukhari ninyo sa Book 6, doon po sa 109 hanggang 110, binanggit po roon na yung pong inyong Quran, kinolekta po ni Caliph Uthman at pagkatapos yung mga fragmentary manuscripts na yon ay kanyang kinolekta at pagkatapos ito po ay sinunog ni Caliph Uthman. Kaya hindi po dumaan talaga ang inyong Quran sa historiography sapagkat wala na yung original, pinasunog na na eh. Sandali. Sabi mo, wala na yung original Quran. Sinasunog na po. Pakikot mo sa Bukhari, wala na yung original Quran sa panahon ni Uthman. Ang sabi ko, kapatid na Rashid, pinasunog. Kung pinasunog, wala na. Yung mga natitira sa inyo ngayon, yan po ay galing kay Uthman. Pero mamaya, ilalabas ko yan. Ilalabas ko yan. Tapis yan, kapatid na Rashid, tapis. Pinasunog na po yung original na yung autografa ng inyong Quran, yung tinatawag po nating mga ito sa mga fragmental manuscripts. Pinasunog yan. Pinasunog. Pwede ho ba niyong makutang Bukhari na yung original Quran po ang pinasunog ni Uthman? Pwede ho niyo. Kasi nambobola ho kayo eh. Pwede ho ba? Walang, Mr. Moderator, walang ganun. Walang side comment. Walang conclusion. Oo. Pakikot na lang po para sa mga milyong Muslim nanonood ngayon. Pakikot po ang Bukhari. Tatanda mo, kapatid may nakakabisado sa amin ng Bukhari buong buo. Pakikot Bukhari kahit sa English na sinunog ni Uthman ang original Quran. Saan po? Ito po babasahin ko, Karasid yung inyong Bukhari. Basahin ko sa iyo, Karasid. Okay? Paintulutan ng ating kasi meron ako ritong hadith na Sahih Bukhari ito ay naka-PDF. Babasahin ko ang Sahih Bukhari, Book 6, 509. Babasahin ko ito, buo, para wala kang masabing na dinaya kita. Ito narrated by Sa'in bin David. Abu Bakar, as Siddiq sent for me when the people of Yamama had been killed. I.e., ayan, wala akong babawas dyan a number of the Prophet's companions who fought against Musaylama. I went to him and found Umar ibn al-Khattab sitting with him. Abu Bakr then said to me, Umar has come to me and said, casualties were heavy among the Quran of the Quran, i.e., those who I am afraid that more heavy casualties may take place among the Quran on the other battlefields, whereby a large part of the Quran may be lost. Maubos pa yung oras. Dali po, babasahin ko po. Di ba hinahanap ninyo? Gusto ko,
ng panibago. Kung wala kang mabasa original, okay lang po. Kasi Hindi, binasa ko para Sid. Binasa ko sa'yo. Ayaw mo nang ituloy ko? Ayaw mo na? original Quran ang sinasabi ko eh. Hindi, ito nga, binabasa ko nga eh. Binabasa ko. Meron ka bang tinatago rito na ayaw kong basahin? Ubus ang oras ko, sayang. So sayang naman. Malalaman ito ng mga kapatid mong Muslim kung babasahin ko eh. Basa eh. Ako sa'yo, original Quran, sabi mo, binasa. Hindi. Nagtatanong, Mr. Moderator, nagtatanong si sa Sahih Bukhari. Binabasa ko na ngayon Sahih Bukhari eh. Bakit mo iniiwasan yung kasunod kong babasahin? Natatakot ka ba, bro? Hindi na takot. Nandiyan kasi sinunog talaga ni Uthman eh. Sinunog. Sinunog bro. Kaya hindi na yung original yung hawak mo. Hindi na, wala na yan. Hindi. Kaya ngayon na hinahanap ko eh. Kaya lang wala kang mabasa. Okay. Eto nga, ayaw mo nga ipabasa eh. Babasahin ko nga eh. Ang ubos ang oras ko, kapatid, ang haba mo magbasa. Hindi, binabasa ko nga eh. Gusto mong basahin ko yung buong Sahih Bukhari, Book 6, 109 up to 110. Ayaw mo namang ipabasa. Pag nabasa mo, sige, talo na ako. Original Quran. Sinunog na ni Uthman. Sinunog eh. Kaya yung hawak mo hindi na original yan eh. Sunog na yun eh. Sunog na. Sabi mo, textual variance ang barilang spelling ang mali sa Bible. Ito galing sa libro nyo. Ito ba 5 spelling? minutes. Spelling ba to? O nadagdag sa Bible? Ang sabi nga natin dyan, yan ay mga textual variants. Textual variance ay mali. Textual. No, hindi mali. Ikaw lang nagsabing mali dyan, bro. Textual variance yan. Ang tawag una namin dyan, textual variance, at yan ay sinod. Mr. Moderator, sumasagot ako eh. Mr. Moderator. Walang sabayan. Usapan natin, walang sabayan eh. Sabi mo, ang textual variance ay mali ang spelling. Ito ngayon ang tanong. Isa lang ang spelling sa mali, sinasabi ko. Isa lang. Hindi ko sinabing puro spelling. Sabi ko, ang textual variance ay maraming mga iba't ibang factor dyan. Isa lang yung spelling. Kasama din dyan yung word order. Kasama dyan. Iba-iba yan, bro. Iba-iba yan. Kaya hindi lamang kami, bro, gumagamit ng tinatawag na textual criticism. Meron din kaming tamang hermeneutical procedure. Error o hindi? Alin? Hindi error yan. Ikaw lang nagsabing error yan eh. Textual variance nga yan eh. Textual variance. Yun, okay, babasa ko. Ito ba variance? Yung bang nakalagay sa Marcos, this is textual error sa spelling o talagang dinagdag? Textual variance yan kasi nakalagay din sa aming aklat, sa ibang kasulatan, wala ito. Ayan. So, ibig sabihin, sa ibang kasulatan, meron yan. Yan ang hindi mo alam. Meron o wala? Sa ibang kasulatan mo hanapin, meron yan. Sa aklat ng John, sa aklat ng Matthew, meron sa aklat ng John. Ang bang ito'y tataglayin ng mga mananampalataya? Sabi niya, at sila'y hahawak ng mga ahas. At kung sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama at ipapatong nila ang tsata. Pag umawak ng ahas, hindi mamamatay. Pag uminom ng lason, hindi mamamatay. Ito ba textual variance sa spelling o talagang mali na siningit sa Bible? Alam mo, ang tawag namin dyan, bro, ay yung tinatawag namin sa ibang manuscripts, mayroong ibang nakalagay dyan. Kaya sa ibang salin ng Biblia, meron ng ibang meaning yan. Dahil yan kasi, sinasabi dyan na hindi hahawak ka ng ahas, hindi ka matutuklaw, iinom ka ng lason, hindi ka mamamatay. Yan po ay may explanation. Kapatid na Rasid, pakinggan mo muna ako. Usapan natin yan pag sumasagot. Ito salita ng Diyos o hindi? Pakinggan mo muna ang sagot ko eh. Dalawa na kagad yung tanong mo. Hindi pa nga ako tapos sumagot sa unang mong tanong eh. Pasagutin mo muna ako. Sagutin mo na, Imam. Pasagutin mo muna ako. Sagutin mo na. Kasi yung aming paliwanag dyan, una kapatid na Rasid, kinukonsider namin yung tinatawag na textual variance. Maliban dyan, kinukonsider namin ang hermeneutical procedure. Pagkatapos, at saka namin tinitingnan pa yan, sinecheck pa namin yung translation kung meron bang makikita sa original na Greek manuscripts. Meron bang manuscript yan? Meron ba wala? Sa ibang kasulatan, meron yan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga yung Marcos, Kapitulo 16, meron yan sa ibang kasulatan. Meron. Ito ba tinatanggap mong salita ng Diyos o hindi? Ilang naman. Alin? Ang tinatanong, kasi katulad yan, bro, ganito, papaliwanag ko sa iyo, Brother Rasid, pakinggan mo muna.
Hindi mo Mr. Moderator. Sagutin mo na yung Sagutin question. mo muna ako. Sasagutin yung question bago magtanong Ano, ulit. makinig ka. Mark chapter 16, verse 9 hanggang 20. Tinatanggap mo salita ng Diyos to o hindi? Ang sabi nga dyan may footnote dyan na nakalagay sa ibang mga kasulatan, wala niyan. Meron yan sa ibang kasulatan, wala dyan. Kaya huwag mong hanapin dyan sa wala, hanapin mo doon sa meron. Meron wala, meron. Ikaw tinatanong ko, naniniwala ka ba sa salita ng Diyos o hindi? Alin? Yung chapter 16 verse 9, pambira naman, nag-aangang. Oo, naniniwala kami. Kaya pasagutin mo kasi muna ako, kaya hindi mo naintindihan yung sagot ko, hindi mo ako pinapasagot eh. Napupunta ka sa hermeneutics, hindi ba hermeneutics? Tanong ko sa'yo eh. Tinatanong ko sa'yo, ito bang Mark chapter 16 verse 9 hanggang 20, ito ba salita ng Diyos o hindi? Salita ni Kristo lahat yan, kapatid na Rashid. Sa ibang mga kasulatan yan, meron yan. Kaya nga sinabi dyan, sa ibang kasulatan, meron yan. Hindi nakalagay, pero dyan, wala dyan. Sa ibang kasulatan mo hanapin, meron yan. Kaya may ganyan kaming mga, ang Bible namin, napaka-honest pagdating sa ganyan. Napaka-honest yan. Anong Greek manuscript na nakasama po yung Mark chapter 16 verse 10 and 20? Anong Greek manuscript? Meron sa Greek manuscript kaya nga po, teka muna, ikaw ba ay nakapaggawa ka na rin ba rin? Nag-criticize ka na ba? Tinatanong kita kasi you are attacking our manuscript, our Greek, pero hindi ka naman pala nakapagbasa din ng Greek. Time na. Wala akong personalan, sabi ko nga, katotohanan lang. Alam nyo, marami siya mga binanggit dito, kailangan nating ayusin. Kasi nilabo niya. Ngayon, unang-una sinabi niya, nagmamagaling daw ako. That's ad hominem. Ano na yan, hindi naman ako nagmamagaling eh. Honest na ho ako. Kung ano ko yung nakita ko sa pagsusuri ko, sinasabi ko. Dalawa, pinaulit-ulit niya yung salitang Catalos or Catholic. At sinasabi niya Roman Catholic. Hello, hindi lahat ng Catholic ay Roman Catholic. Ang salitang Catholic universal, kapatid na Rashid. Hindi po Roman Catholic yan. Pag-aralan mo muna, lagi man pa kaunti Rashid ng yung pagsusuri. Pagkatapos, gusto kong basahin. Yung gusto kong ipaliwanag sa inyo, maikli lang kasi ikli lang ang oras talaga. Yung po paulit-ulit yung binabanggit na uminom ng lason. Ako, style ni Barcelona yan eh. Nag-debate sila dito. Luma na yan, Rashid. Oo. Painom. Alam mo, yung ginamit dyan na tense sa Greek ay aorist tense. Ang ibig sabihin po niyan ay future na mangyayari. At yung pong ibig sabihin po diyan ay yung salitang pagka nakainom ka o uminom ng lason, di ka mamamatay, magpatuka ng ahas, di ka mamamatay. Hindi naman yan intentional na pupunta ka rin, magpatuka ka ng ahas, manghuli ka, magpatuka ka ng ahas. Hindi ganon, kapatid. Ang ibig sabihin po niyan, unintentionally kung matuklaw ka ng ahas, hindi ka mamamatay. Sa pangangaral mo ng salita na Diyos, katulad ni Pablo, diba, natuklaw siya ng ahas, hindi siya namatay. Halimbawa yun yung sinasabi natin gano'n. Kaya salita ng Panginoon yan. Sa amin, hindi kontra yan. Ano po yung kanyang sinasabi? Meron po siyang sinabi na libro ni Absalom, ulit-ulit lang sa ikot-ikot lang siya rin eh. Kapatid na Rashid, kapag ka ikaw ay gustong magbuwal ng argumento, meron ka bang binuwal sa 7 poste ko to prove that my Bible is the true o totoong salita ng Diyos? Hindi niya kinanti kahit isa eh. Ano ba yung mga itinayo ko? Ang ginawa niya sa umpisa pa lang, nanira ng Biblia eh. Hanggang sa matapos nanira, wala siyang itinayo. O ngayon, tingnan natin kung naigiba niya ba yung aking poste na inilatag. Sa argumentation and debate, kapatid na Rashid, alam mo naman to eh. Kung ano yung itinayo ng opponent mo, buwalin mo isa-isa. Tanong, binuwal mo ba isa-isa yung 7 poste ko na tinayo ko sa Biblia? Ito po ang unang poste. Bakit ako naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos? Sapagkat ito ay nagpapahayag ng panimula at wakas ng lahat ng bagay. Binuwal ba niya? Hindi. Kung ano-anong pinuntahan niya. Ikalawa, bakit kami naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos? Ikalawang poste, sapagkat ito ay may mga hula na nangatupad sa kanyang kapanahunan. Hinanti ba niya? Pangatlong dahilan,
Ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos sapagkat ito ay nakaranas ng perpetual survival upang matagalang pagtatagumpay. Kinanti ba niya? Narin. Pang-apat, ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos sapagkat marami itong historical manuscripts na available ngayon sa mga iba't ibang museum sa buong mundo. Kinanti ba niya? Partially. Pero hindi niya naibuhay. Panglima, naniniwala kami na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos sapagkat panlimang poste ko, sapagkat marami itong historical, nabanggit ko na, pang-anim, sapagkat nagtuturo ito ng mga mararangal na aral na nakapagpabago ng buhay ng isang taong makasalanan. Kinanti ba niya? Hindi. Yung pong mga binabanggit niya, mga textual variants, Brother Rashid, gas-gas lang yan. Hindi masisira ang puntos ng kaligtasan ng mga Kristiyano dyan. Ang tingin namin dyan, para kang may sasakyan na nagasgasan lang, hindi nangangahulugan, itatapon mo na yung kotse mo. Kaming mga Kristiyano, kung meron kami nakikitang seems contradiction, it seems. Ang tawag namin dyan ay differences. Or ang tawag din namin dyan sa ibang salita ay textual variants. O ang tawag namin dyan sa ibang salita ay, sabihin na natin, mga kaunting discrepancies. Yeah. Pero it will never affect the foundation of our faith as Christians. Walang pinagkaiba doon sa sasakyan na nagasgasan mo. Tatapon mo na ba yung sasakyan mo? No. It is very illogical. It will never affect the foundation of our faith as Christians kahit na magpakita ka pa ng maraming variants. Ngayon, pang-pito, ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos sapagkat mismo yung Quran ninyo ang nagsasabing ang aming Biblia ay tunay na salita ni Allah. At maraming sura sa inyong kasulatan na puproteksyonan ni Allah ang Torah at ang Injil. At alam niyo ba, kung kumagat sana siya sa habon ko, may mababasa ba akong Bible sa loob ng Quran? Kung pumayag sana siya ng challenge ko, tapos na ang usapan. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid, ang isa po mismo ito na Quran, dito po sa translation po ni Asad, na ito po ay ang kanyang Quran na translation ay The Message of the Quran, na ito po ay 1994. Pakinggan po ninyo. Ang ganito po nakalagay. Ito mismo, meron akong PDF nito, na-download ko Ang sabi po rito, and behold, there are indeed some among them who distort the Bible. Ano raw sabi ng kanilang Quran? Meron daw ilan na nagdi-distort sa Bible. I hope hindi si Karasid, magdi-distort sa Bible with their tongues. And so to make you think that what we say is from the Bible, and while it is from the Bible, Allah ka. Tapos na. Ano pa sinasabi dito sa isa pang sura, ito naman ay salin. Ito, meron ako rito unfortunately, meron ako rito PDF. At saka meron din ako rito online. Yung Muhammad Sarwar version o translation ng Quran. Ito nakalagay sa Surah 2:146. Surah 2:146. Those to whom we have given the Bible. Surah 4:136. Believers have faith in God and His messenger, the book which is revealed to him, and the Bible. Talagang tapos na usapan kung pumayag siya ng showdown. Marami pa ako yan. Ngayon, tingnan ko hindi niya kinanti yung 7 pillars of my arguments. Meaning to say, nakatayo, mga kapatid kong mga Kristiyano at mga kapatid kong Muslim, na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Amen! Dahil ang sabi ng kanilang Quran, magtatagumpay ang mga nagbabasa ng Biblia. Quran mismo ang nagsabi nito. Kaya hindi talaga magtatagumpay ang mga naninira ng Biblia. Ginagarantiya ni Allah yan Ngayon, puntahan po natin kung yung bang Quran nila
tunay na salita ng Diyos. Meron akong mga archaeological findings at mismong galing sa kanilang mga manuscripts, sa kanilang mga Muslim scholars kung ano ang sinasabi tungkol dito sa Quran. Marami ito pero pipili lang ako ng ilan. Alam niyo po ba na kung pinabasa sana ni Karasit yung Sari o yung tinatawag nating Al-Bukhari, Sahih Bukhari, naroon po pinasunog ni Uthman, ni Caliph Uthman ang kanilang mga fragments ng Quran. Naroon po, hindi ko nababasa. Sige, mga kasama, sige ilagay natin sa screen. Pakita natin, pakita natin. Sa ating pong screen. Ayan po, sige, diretso mo, Yan, sige, yan, mabilisan na tayo. Ayan, pinasulat po yan. Meron silang dalawang klaseng compilation ng Quran. Yan po yung Abu Bakar. Galing kay Abu Bakar noong 632 hanggang 634 AD. Ayan po, si Said ibn Tabit po ang sekretary ni Muhammad. Siya po ang sumulat. Ang sabi niya, napakahirap gawin ang pagsulat. Pagkatapos, ano nangyari? Sumunod na slides. Sige po, kasi wala na kayong oras. Ayan po ano po sinasabi diyan sa kanila pong Sahih, mga kapatid? Ang sabi po riyan, yung pong kanilang Sahih, nagbabanggit po na yung pong kanilang hawak na Quran ngayon, galing po kayan kay Caliph Uthman. Now, punta lang tayo sa susunod na mga kasama kasi wala na akong oras. Puntahan natin yung slides na number dito sa slide number 15. Tingnan nyo kung ano po ang according sa kanilang mga findings. Galing po ito kay Ibn Abi Dawud. 5 minutes. Kay Ibn Abi Dawud. Na yan po ay galing po sa Kitab Al-Masahif, page 23. Ang sabi po diyan sa kanilang hadith na yan, many of the passages of the Quran that were sent down were known by those who died on the day of Yamana. They were kept known by those who survived them, nor they were written down, nor had Abu Bakar, Umar, or Uthman by that time collected the Quran, nor they found it with even one person after them. Anong sabi diyan? Ibig sabihin po, nawala yung po kanilang mga verses ng Quran. Tuloy po natin. Maliban sa pagkawala, ano pa nangyari? Disappeared. Saan po yan mababasa? Diyan sa hadith nila, hadith ni Ibn Abi Dawud, Kitab Al-Mashyaf, page 23. Ano po sabi diyan? Yung po yung nagpo-memorize, namatay lahat, hindi nawala. Dahil galing doon sa kanila Ano pa? Next slide. Disappeared, na-lost, ito pa, forgotten. Nakalimutan, yan sa Sahih Muslim. Yan po yung mga talata, hindi ko na babanggitin, wala akong oras. Next slide na. Cancel. Pero mas ako nakakita ng libro na ganyan. Cancel, nawala, na-disappeared. Ano pa? Next slide. Ano po sabi? Missing. Yan po yung aking mga reference. Next slide. Ano po sinasabi riyan sa next slide? Overlook. Ibig sabihin, nakaligtaan. Anong klaseng libro yan? Nakaligtaan. Ano pa? Next. Changed. Changed. Yan. Yan po yung mga reference ko. Yan. Next. Modified. Minumodified. Next po. Ano po? Substituted. Ano pa? Next. Kinain ng sheep. Yung mga verses nila, kinain ng tupa. Paano ngayon magkakaroon ng ganyang klaseng validity yung aklat ng Quran? Ngayon, ano sabi ng kanila pong mga scholar tungkol dyan sa findings na yan? Sige po, tatalon ako ng next slide. Sige po, mga kasama, sige. Technical team. Okay, next. Sige po, wala na akong minuto. Talon lang ng talon. Tingnan nyo ang sabi po riyan. Ito po yung earliest manuscript nila na Quranic. Ang sabi po dyan sa kanilang Quranic manuscript, next slide. Kung ano-ano yan. Tingnan nyo Next, please. Next. Kasi, ayan po yan. Yan po yan. Masyado mabilis. Sige po, balik ulit. Ayan yung po mga manuscript yan, Topkapi, manuscript, yan ay nasa Turkey. Yung Samarkand manuscript, yan ay, teka muna. At saka yung Mail, ano ba yan? Nahihito ako. Next, sa Uzbekistan, yung namang Mail ay galing sa London. Nasa London yan. Yung isa naman ay Paris Petropolitanos. Yan ay nasa Paris, France. Pagkatapos yung pong isa, next please.
yan ay Al-Husini, yan ay nasa Cairo, Egypt daw. Yung Sanaa ay nasa Yemen. Ano po ang sinasabi niya? Sige po, ano ang sinasabi ng mga scholars ng Muslim tungkol dyan? Yan, halimbawa yan si Ekmeledin Insonglu. Ano po, Sunuglu, ano nakalagay dyan? Yan po ay mga Muslim scholars yan, ha? Tingnan niyo mga kapatid. Yan, no? Nakita po niyo sa slide kung sino yan. Hindi basta-basta mga tao yan. Mga scholar ng Muslim yan. Katulad yan po si Dr. Tayer Altikulok. Yan po, may mga Muslim scholar yan. Tingnan po ninyo ang nasabi niya. Ang brave confession niya, tingnan niyo, sabi ni Dr. Elmeledin Insonglu, we have none of Uthman Mushabs. Wala pala kayong Uthmanic Mushabs eh. Nor we do have any copies from this Mushabs. These Mushabs dated from later Umayyad period. Marami pa yan. Sige lang, ituloy natin. Magpakita lang tayo. Next slide, please. Tingnan mo yung top copy. Ayan, sige po kung ano nangyari dyan sa top copy manuscript nila. Ayan po, ang dami-dami po nilang ano dyan. Marami. Sige, next. Next slides. Mga kasama, next slide. Pakita lang natin sa kanila yung pong tinatawag nating mga problema dyan. Ayan, no? Sa Sumarkan Mas, konklusyon po ng mga Muslim scholars, dito po sa 6 manuscripts na ito, ang sabi po nila, undisciplined spelling, meron po silang natuklasan na different writing styles, may scribal mistakes, may copyist mistakes. Alam niyo ang dahilan? Naging totoo pala, sapagkat ngayon lang last na po itong babanggitin ko. Naglabas yung Mimri. Ito, hindi alam ni kapatid na, hindi ko babasahin lahat yan, dami. Naglabas ang Mimri. Alam niyo kung ano yung Mimri? Ito po ay isang magazine na nasa Saudi Arabia. August 18, 2020. Ang sabi po dito, meron po silang articles in Saudi press call to amend thousands of scribal errors in Quran. Ang dami po pala. Kaya humihingi sila ngayon na yung mga Quran kolektahin. Baguhin. Dahil ang daming error.